Palasyo nagpapanik na dahil dito. So eto na nga no, pag-uusapan natin ngayong araw na to etong matinding mga pahayag at matinding mga pagbubulgar dito kay Saldico at Martin Romualdez. Na etong ang etong dalawang kumag na to ay talagang involved dito sa flood control issue. At ayan nga po yung binulgar ni Mayor Magalong na hindi nila inaasahan na haharap na pala talaga at sasabihin pa sa isang interview po ito, hindi po ito yung sa Senate hearing, no? Ito ay isang interview kay Mayor Magalong at doon niya na sinabi yung mga hawak niyang ebidensya, no, na talagang patotoo na itong si Saldico at Martin Romualdez ay talagang lintik ang pagiging demonyo at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So syempre bago yan natin puntahan, panoorin muna natin to. Tignan pala muna natin to. Basahin natin ito, no? Basahin natin itong ano na to. Grabe, no? 35 billion. 240 million worth of funds inserted by Saldico in Bulacan. Tangina, no? Tangina, lupit mo, Saldico. Biruin mo yan, no? Para maubos mo ang 1 billion in a year, you need to spend 2.8 million pesos per day. Kaya naman pala bilhin ng jet ski, ng mga chopper. Kaya naman pala bilhin ng mga chopper, ng mga jet ski, bilhin ng mga bagong private jet. Hindi na pala kayang ubusin din yung pera. Biruin mo, laking pera niyan, 35 billion. Ang nasa mo ubusin, dito nga para daw maubos mo ang 1 billion sa isang araw. Ang 1 billion pala sa isang taon, isang taon. Dapat gumastos ka ng 2.8 million pesos. Kaya naman pala, wala sila talagang sa pera. Halimbawa lamang na gagastusan nila ang kanilang mga kalaban. Halimbawa, ipapatumba o sisiraan, kagaya ng ginagawa kay BP Sara Duterte. Anak ng Teteng, talagang lang sa kanila. Barya lamang ang bilyon na yan. Sa totoo nga lang ito, ako'y nanaginip na naman. Ito na naman siya. Ito na naman yung panaginip natin. Ako'y nanaginip na yung mga tigapagtanggol ni Saldico dyan sa Congress ay bilyon na pala ang mga kanilang talent fee. Grabe. Oo, hindi, nakita ko doon sa panaginip ko yung bigayan Bilyon pala na yung yung binibigay, hindi na pala hindi lang yung dati yung mga kono-kono, kaya pala pinagtatawanan tayo Kasi mababa yung mga nalalaman natin na talent fee with the midnight snack ng mga kapwa kongresista ni Martin Romualdez at Saldico. 'Di ba dati may na-issue na 5 million to 10 million per hearing. Aba, hindi na pala ganun. Hindi pala yun talaga. Bilyon na pala. Sa bawat kongresista na nagtatanggol kay Saldico, alam nyo na kung sino-sino yun. Ito ay panaginip lamang. 1 billion pala ang ibinibigay sa kanila. Ganun kalupit. Biruin nyo yun, 1 billion. Sa mo kunin nyo, sarap buhay. Kaya naman pala sisiw lang yung 18 million bulletproof na sasakyan Kasi may 1 billion na talent fee. Grabe, no? Parang mapapaindak ka sa kanila Parang ka talaga Talagang kakaiba yung kanilang galawan. Oo, biruin mo ito. Ito naman para maubos mo ang 35 billion. Ito 35 billion yan. In a year, you need to spend 98 million pesos per day. Putang na. Grabe. Ang tindi nyo. So ibig sabihin dito sa 35 million, Saldico, buhay na buhay ka na.
Pwedeng-pwede mo na ilaglag si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Oo, tingnan mo, hindi sa totoo lang ha, sa Congressman Saldico, kung mapapanood mo tong video ko, wag sasama ang loob mo ha, pero kami ay naaawa din sa'yo. Naaawa kami sa'yo dahil ikaw yung ginagawang front ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Ikaw yung nagmumukhang masama. Tapos sila, nasa likod sila, hindi sila masyado. Tignan mo ha, pansinin mo, Saldico, lahat ng mainstream media binabalita ka. Pero pagdating kay Martin Romualdez, anak ng teteng, hindi siya binabalita. Hindi nga siya mabanatan ng ibang media eh. Pero ikaw, tad ka, Saldico, kung ako sa'yo, kung sino man yung mga nasa likod mo, ibulgar mo yan. Tangina, ginawa kang puppet ng magpinsan. Hindi, totoo. Ginawa kang puppet ng magpinsan, papayag ka nun. Tangina, may pinag-aralan ka, bilyonaryo ka, ginawa ka lang puppet ng dalawang bangagers. Diba? Ako hindi ako papayag nun. Tangina, gagawin mo akong puppet. Sino ba kayo? Hindi porket Marcos Romualdez sa apelyido nyo, gagawin nyo akong puppet. Depende na lang kung talagang ito ay strategy nyo na tatlo. Na kunwari, ikaw yung magpupront, ikaw yung sasalo ng lahat ng galit ng taong bayan, nasa sayo lahat ng sisi, depende na lang kung nasa usapan nyo yan. Kung nasa usapan nyo yun, putang ina, ang tanga mo. Tanga mo nun. Biruin mo ang yaman-yaman mo pero lahat ng Pilipino galit sa'yo. Putang ina. Ang tanga mo nun, walang papayag na milyonaryo, walang papayag na bilyonaryo na gawin siyang puppet ng mga kapwa niya milyonaryo. Nanginang yan. Pero mo lahat ng tao sa Pilipinas galit sa'yo. Oo, sabihin na natin pati rin kay Martin Romualdez, pero ikaw yung dinidikdik eh. Ikaw yung itinutulak. Ikaw yung sinisisi lalo. Pero si Martin Romualdez, hero. Sa totoosin nga lang, hindi lang din pala si Martin Romualdez ang hero. Biruin mo, may mga balita pa nga tayo napapanood na magsasacrifice daw si Saldico. Maituturing daw siyang hero. Putang inang. Halatadong mga bayad yung nagsalita nun eh. Bakit? Nakinabang din ba kayo sa mga ninakaw ni Saldico? Nakinabang din kayo, no? Kaya todo tanggol kayo ngayon, no? Putangin na nyo, gago. Pag kinarma kayo, pagtatawanan namin kayo, alam nyo, panahon lang yan. Ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan at hindi nyo pa nasasaksiyan yung tinatawag na automatic karma o yung high-tech na karma. Kasi nasa kapangyarihan pa kayo eh. Pero darating yan dyan, kung hindi sa'yo, mismo sa pamilya mo yan. Diba? Ito na lang sample. Yung isang pamilya, hindi ako magpapangalan yung isang pamilya noon na kilalang kilala sa pagiging politician. Yan. Tama ba? Politician. Yun na yun. Kilalang kilala yung pamilya nila. At halos ilang beses din sila naging namuno sa gobyerno. Na puro lang pangungurap at pagsusuporta sa mga makakaliwa, sa mga terorista, ang ginawa nila, di ba? Kung ano yung ginagawa din ni Marcos ngayon, hindi yung ginawa nila noon. Pagnanakaw, pagpapalaya sa mga drug lord, pagpapalaya sa mga NPA, yung ginawa nila. Tingnan mo ano nangyari. Putang na, iniisa-isa sila ngayon. Yung tatlo, patay na. Yung dalawa, buhay pa. Yung isa, naghihingalo na. Hindi naman po sa pinapanalangin natin, masama ho yun, no? Na pinapanalangin natin mawala sila. Pero mismong tadhana na mismo ang nagdidesisyon na tangina mawala na kayo sa mundo. Hindi sa sobrang lala ng ginawa nyo sa mundo, yan na yung kapalit diyan, yung maghirap ka. Grabe pagpapahirap sa kanila ngayon, no? Tingnan mo yung isa halos naghihingalo na. 'Di ba? Naghihingalo. Ang gumawa nun, 'di ba? Nanay niya tsaka kuya niya. Pero siya yung tumanggap ng okay na yung nangyari sa kuya at nanay niya kasi namatay na, nakapagpahinga na, pero siya ang sumalo lahat.
Pinagdudusahan niya ho ngayon yung hirap yung mga ginawang kasalanan ng kanyang mga kamag-anak. Kaya balang araw, ganyan na ganyan din ang mararanasan nyo. Pero mo 35 million na ninakaw mo. O sabihin na natin, trillion na ninakaw nyo. At maraming mga Pilipino ang nagutuman, maraming mga Pilipino ang nahihirapan ngayon. Putang na, lintik ang karma na mararanasan nyo yan. Tignan nyo ngayon. Ito pa pala isa sa mga napansin ko. Kada gigipitin si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Pangulong Duterte, nagkakaroon ng trahedya sa Pilipinas. Nung nabalitaan nating nabagok si Pangulong Duterte, nagkaroon ng bagyo sa bansang Pilipinas. At matinding bagyo at sinalantanga ang Masbate. Nung nabalitaan nating na ospital si Pastor dahil sa matinding ubo, dahil nga hindi na naaarawan, dahil sobrang hirap ang kalagayan niya sa kulungan, hindi niya nagagawa yung katulad nung nagagawa niya noon na mag-ehersisyo, maglakad-lakad, mag-ikot sa kanyang kingdom of sa compound. Hindi niya na nagagawa sa kulungan, andun lang siya sa maliit na selda, andun lang siya sa maliit na selda na sobrang baho sa kulungan, sa totoo lang. At may bihira ka lang maarawan, ayun, nagkasakit. Tignan niyo yung nangyari, nagkaroon ng matinding lindol sa Cebu. Hindi ko sinasabi na parang ituring natin silang Diyos, hindi ganun. Ang ko lang dito, ilang beses na ho kasing nangyari na ganyan, kapag nahirapan yung dalawang taong yan, si Pangulong Duterte at si Pastor, kung mapapansin nyo, biglang may biglang ganti yung panahon. Dahil alam ng itaas na yung dalawang tao na yan ay isa yan sa nagtatag, isa yan sa nagpasimula ng katahimikan sa buong Pilipinas. Isa yan sa nag-ayos, isa yan sa nagmahal sa ating bansa. Isa yan sa nagmalasakit sa ating bansa, yung dalawang tao na yan. Kaya tingnan nyo nangyayari ngayon. Kaya ikaw, saldi ko, kabahan ka na. Itangin na ka. Sama mo na yung boss mo na si Martin Romualdez, ayop kayong dalawa. Darating din ng karma sa inyo. Samantalang, panoorin mo natin itong interview kay tawag dito kay Mayor Magalong. So panoorin natin to. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing you're not an investigator, you're just a legal advisor. So ibig sabihin, simple lang yun. Wag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun And you don't have any authority over the PNP despite the fact na may MOU ka. Sir, dahil... Simple lang yung message na yun Huwag ka na mag-imbestiga. So ano pa purpose ko? Bakit ako nandun? Di dapat mag-resign na lang ako. Mayor, nabanggit mo kanina yung below the belt, yung kapalit ng pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis sa project. Yeah. Hingi lang kami ng more details doon. Sino yung nasa likod noon or may idea ba kayo bakit ganun, Mayor? Well, siguro ayoko nang balikan, Pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold nung press conference na yon, okay na yung ibang mga issues Yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila, pati yung I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin, kasi gusto nating malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat. Pati na rin yung mga lawyers. Ang daming nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards.
na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court, I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon na yan. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yan. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Sabi niyo po mukhang yung struck a nerve. Who's nerve? Wala mo, parang sa ngipin yan eh. Maya-maya, pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, eh, bigla kang mapapaaray. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero sa inyo po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation na ICI. Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, Secretary si Chairman Reyes, si Ma'am Rusing, at ito parating nga si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-re-rain. Magiging credible. Mayor, would you say independent pa rin po yung investigasyon ng komite? Like, wala pong pressures from any outside force? Nung nandun naman kami, wala naman pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun eh. And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU ka. Sir, dahil... Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, anong pa purpose ko? Bakit ako nandun? Tama. Hindi dapat mag-resign na lang ako. Tama. Sir, can you think of any specific something na na-discover nyo? I have my suspicion. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes? So, sir, ano yung masasabi nila yung sa tennis court po sa Baguio? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon eh. Unang-una hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure nun. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise ite-terminate ko siya, ipapaklis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches, yun, tuklap-tuklap yun. Hindi ba po fully paid yun? Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yun. Retention. Meron silang liquidated damages eh. Umabot na nga ng 5 million eh. Pero supposedly, At 20,000 per day, that's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages siya. Alam mo kung sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon eh. Sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihira daw siya makamit ng LGU na walang hinihingi sa kanya. pero nakuha po yung project through bidding. Very open yan. Very transparent. Walang kaduda-duda. Sa Baguio kasi bawal eh. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam sa kanya. Sa mga Diskaya, wala kaming kaalam-alam na may mga kalokohan pala sila. Last na lang, Mayor, may instruction ba sa inyo ulit ang Presidente after na umalis kayo sa ICI? Wala na akong communication with the President. Pero sir, tingin niyo dapat maging transparent and open na ba ang ICI sa investigasyon? Tama naman yun na kailangan talaga i-open nila para at least walang pagdududahan.
Pero ako na mismo nagsasabi kasi nag-attend naman ako ng hearing eh. Although may ikot din ako, tapos nag-attend din naman ako ng hearing. Wala akong nakikitang pinagtatakban doon, no? Kaya nakikita kong, kumbaga, may anomalya. Wala. Malalaman ko naman eh. Nakakatawa lang eh, no? Puta na, isa kang matinik na investigador. Tapos, kaya ka isinali dyan sa independent na yan. Independent investigation, kung hindi ako nagkakamali. Independent commission pala. Magiging ano ka lang, magiging advisor ka lang. Anong silbi mo nga naman doon? Kaya kahit ako talaga maaalis na lang ako doon eh. Walang kwenta sa madaling salita. Oo. Ang masaklap pa dito, kagaya nga, marami na nga nagsabi na ito ay palabas lamang talaga. So isa ng patunay dyan kay Mayor Magalong na ginawa lang din siyang ginawa lang din siyang pangsamantalang bida sa isang palabas ni Marcos Jr. Kasi wala talaga eh. Wala talagang patutunguhan yan. Alam na ni Mayor Magalong na tunugan niya na eh. Ang kinaganda lang dito, talagang sinubukan niya at inalam niya. Alam ko yan na hindi sa mga susunod na panahon sasabihin ni Mayor Magalong yan. No, na talagang nag-ano lang to. Pagpasok doon, nagmatsyag kung ano ba talaga. So nung natunugan niya na ay tangina palabas lang to. Alis ako dito, masisira pangalan ko dito. Walang patutunguhan nitong binuong independent commission na to para imbestigahan yung maanumalyang flood control at kung sino pa yung mga dawit dito. Alam din ni Mayor Magalong na itong si Marcos Jr. ang pinaka-mastermind ng flood control issue. So bakit kailangan magsagawa ng ang isang mastermind nagsagawa ng isa pang investigation laban sa kanya? So saan mapupunta yung issue na yan? Di nga. 'Di ba nga yan eh. Walang patutunguhan eh. Kaya nga ang kinaganda diyan, umalis na si Mayor Magalong. Alam niya na talagang saldi ko siya na ginagawang puppet lamang or gagawing puppet lamang ng palasyo. Ito pa po yung isa niyang ito yung sa Senate hearing, panoorin naman ho natin to. Bulto-bultong pera ang binibigay mo, talagang mahirap na matrace yan. But if you require on the blockchain na yung ibang mga recipients, for example, dapat direkto mong bilhin yan sa mga suppliers ng semento o ng hardware store or may resibo, at least matitrace mo yan na talagang nagagamit ng maayos yung pera, no? Attorney, tama ba ako? Yes, tama po. It's up to us to utilize this flexibility of the technology. Sige, thank you. Si Mayor Benji sent word that he has to leave by 11. So we'll ask him to go ahead, no, with apologies to Tiwala and Bayani Chain. So Mayor Benji, bago niyo po ikwento yung initiatives niyo po sa Baguio, dahil alam ko po nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga corrupt din ng mga contractors. Lahat sila corrupt yan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. No? Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Tama. Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And
na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibi. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter kasi sirain pa kami. It's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. And suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Pag MOU kami, our initiative, nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers, ang dami mga volunteers, even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG, para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Lala. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kandon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Yun ang tingin sa atin ng administrasyon. Na hindi nila, parang ang tingin sa atin, napakatanga naman ng mga Pilipinong to. Hindi yun mapapansin nung ginagawa natin. At kapag mapansin naman nila yun, wala naman magagawa. Sa madaling salita, maliit lang or napakakatiting lang ng tingin sa atin ng administrasyong Marcos. Kasi kung takot, kung malaki ang respeto ng administrasyong Marcos sa atin, putang ina, walang ganyang korupsyon ngayon. Tandaan niyo yan. Walang ganyang korupsyon ngayon. Sadyang napakaliit lang ng tingin ng administrasyon sa atin, lalong-lalo na ng mga Marcos at ito nila Martin Romualdez. Kaya malaya sila, wala silang pakialam mangurap. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. Totoo yun. So nonetheless, I think I struck a nerve. I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari.
So, I would like to end yung aking experience niyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God. Tayo na talagang ginudiyos pa nila no? O, ganyan kalulupit yung mga hayop na yan Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. Tama. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective as a... So, hindi na natin yan panoorin dahil ano lang naman yan presentasyon ni tawag dito ni Mayor Magalong So talaga grabe, talagang lintik ang talagang grabe po ang nitong na to ng issue na to. No, biro mo parang ginudiyos pa nila si Saldico, parang alam mo yun, parang lumalabas dito, parang tayo pa yung mali, si Saldico yung tama. Alam mo yung ganon? Ganyan ka walang ya etong administrasyon at yung mga sumusuporta kay Saldico at kay Martin Romualdez. Parang lumalabas kasi dito, tayo yung may mali. Nagnakaw sila, pero tayo yung may mali. Parang tayo yung dapat mag-adjust sa mga magnanakaw ng mga hayop na to. Ganun yung pangyayari ngayon na nakikita natin Na dapat hindi tayo umangal sa pagnanakaw nila. Dapat hayaan natin sila. Dapat wag natin pansinin. Maging proud tayo dapat Ganun ganun ang gusto nila iparating sa atin, maging proud tayo na maraming magnanakaw sa gobyerno. Na open na silang magnakaw ngayon, dapat ganun, maging proud ang bawat Pilipino. Ganun dapat, ganun ang gusto para iparating nitong mga hayop na to. Na mga congressman or sino, kahit senador, na sumusuporta dito kay Saldico at kay Martin Romualdez. Alam na natin kung sino yung mga traidor dyan, ng mga senador, putang ina. Sa susunod, ewan ko na lang baka iboto nyo pa. Yung mga congressman dyan, na hindi naman po natin nilalahat dahil alam ko na may mga mabubuti at maayos pang mga congressman dyan. Pero yung mga congressman na sumusuporta dito kay Saldico at kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., dahil nga may tig-1 bilyon daw sila na nanggagaling galing kay Saldico. Ewan ko kung totoo yan, panaginip lang naman nata yun. Diba? Tangina, kung makapagsalita kayo na anong tingin nyo sa amin? Wala kaming alam? Kayo lang yung may alam. Kayo lang may alam sa mga nangyayari ngayon, tas kami wala. Hindi namin alam na ninanakawan nyo kami. Sa totoo nga lang, tignan nyo Tignan nyo sa pagkakademonyo ng mga hayop. Sasabihin nyo pa na parang sacrifice si Saldico. Tignan nyo yung sacrifice ng mga Pilipino ngayon. Yung mga nasalanta ng baha, nasalanta ng bagyo, yung mga namatay sa lindol. Anong sabi ni Marcos Jr.? Lumindol yata. Putang ina, presidente ka, wala kang alam. Lumindol yata.
6 point, halos sobrang lakas nun na lindol na yon. Tapos hindi mo naramdaman? Asan ka ba? Nasa planetang Mars ka ba? Hindi, pagpasensyahan na ho natin si Pangulong Bongbong Marcos kasi nung lumindol sa bansa natin, nasa Mars po siya. O baka doon siya humihitit ng pulburon. Kaya wala siyang alam. Ganong kawik yung leader natin ngayon. Kaya etong mga magnanakaw na to, etong sila Saldico at Martin Romualdez, naging malaya sa pagnanakaw kasi nga weak yung leader. Kung katulad lang ni Pangulong Duterte, nakamay na bakal at talagang hindi mo madadaan sa pera, etong leader na to, hindi niya magagawa na kunin tong ganitong kalaking pera. Hindi niya magagawa yan. Kaso weak yung leader, kaya ayun, malaya nakapangurap at kasama pa yung pinsan niya. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa pahayag ni Mayor Magalong? At dito nga sa etong kay Saldico at Martin Romualdez. At ayun nga, narinig nga ho natin kay Mayor Magalong na binura na lahat ng mga files or lahat ho ng mga, tsaka nabalita din yan na talagang parang sinunog na ng mga tiga DPWH yung maaaring ebidensya laban sa kanila at laban kay Martin Romualdez at kay Saldico. So ibig sabihin wala na ho tayong makukuhang ebidensya, no, laban sa mga korap sa gobyerno dahil talagang inunahan na nila tayo. At ang pinakatanong ho dyan, kung totoo man ho yan talaga, bakit hinahayaan ng Pangulong Bongbong Marcos na ganyan ang ginawa ng DPWH at ng iba pa na sunugin yung mga dokumento para walang maipakitang ebidensya. So maaari na ho ba tayong mag-isip at pag-isipan na itong si Marcos Jr. ay siya talaga ang mastermind sa nakawa na nangyayari sa kaban ng bayan. Hindi lang po ito milyon ang usapan dito. Hindi lang din po bilyon, kundi trilyones na po ang ninanakaw sa kaban ng bayan na dapat pinapakinabangan ng mga kapwa nating Pilipino. Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.